She can have what she want eh. Yung alam mo yung sarili mong gusto, hindi mo na talaga makukuha kasi bininta mo na. Tapos kung gustuhin mo man sa kanya, kung gustuhin mo man yung gusto mo, sasabihin mo sa asawa mo na go home and forget everything. Para ka lang basura, para ka lang laruan na okay, binitawan ka lang bigla-bigla dyan, go home and forget everything. O diba? So I don't think there is love there, okay? Kasi ang love, kasi for me talaga yung love ha, yung love talaga is yung suportahan ka kung ano yung gusto mo. Yun talaga ang love. Okay? Pero so what happened is, wala. Pinagpalit niya. So hanggang ngayon, wala talaga yan siyang anak. But she can have na everything, di ba? She can have everything. So yung ginagawa niya, ginagamit niya yung pera para manipulate ako kasi ako yung may anak. Tsaka ako yung may anak pero wala akong pera. Okay? But I also have to remind her no na even though wala akong pera, meron akong anak, but you have no right no para manipulate ka because you want my kids. Oh my God, how dare you? First of all, bininta niya yung mattress niya. Hindi kasalanan ko ba yon yung bininta niya yung mattress niya? kahit mabili pa niya ang mga planeta hanggang Pluto ay the reason bitaw na yung bininta niya yung mattress niya na mas pinili niya yung material thing over sa sariling want niya, sariling needs niya na magkaanak, gusto niya magkaanak. Alam mo yun? Yung frustration niya na yan, it's what make her unhappy. Really. She appears happy in social media in everybody's eyes, no? But I know her. Kasi ako, hindi niya ako tinatantanan talaga, guys. Okay? She's secretly attacking me on my... Kasi ako yung walang pera. Akala niya makapasok siya doon. Nakapasok na siya sa akin once, but not anymore, alright? Hindi ko po kasalanan kung pinili niyang wala siyang anak over material things. Sa kanya na yung lahat ng material yung wala akong pakialam dyan. Oh, go, pero pira muna ha. Hindi, go home and forget everything. So, ibig sabihin, wala siyang matatanggap. Go home and forget everything. Go home and forget everything. Wala siyang madala. Kundi sarili na yan pauwi. So, ibig sabihin, kung gusto niya magkaanak ngayon sa asawa niya, sabi na may prenuptial na sila, kung gusto niya magkaanak, she can go home and forget everything. It means to say, katawan lang niya ang mag-uuwi. Wala siyang bit-bit. Ganyan yan, Sol. So, pinili niya. Ngayon, marami talaga siyang cars. Ang ganda ng bahay niya. Ganyan-ganyan. Multi-million yung bahay niya. Let's say, 100 million plus, 200 million. Okay? Mga cars niya, million-million. Pero, wala siyang anak. Ngayon, ang nakakatawa pa dyan, is she assume na naiinggit kami sa kanya. Anong iinggit namin sa kanya? Car lang? Bahay lang? Kaya natin hanapin yan, okay? At to the fact na wala siyang anak, okay? Wala siyang mattress, wala siyang anak. You know, anak is everything, guys. It's more than universe, you know? Having a kid is just more than universe, guys. Para kang, kulangin yung universe. Kulangin yung universe talaga. Yung reality na mayroong kang anak na mas pinili mo yung anak mo. Hindi ko kayang bayaran ng universe yan, okay? Yung pinili mo yung anak mo. Pero yung tao na pumili ng material thing, sila yung pinakawawa, pinakamahirap sa lahat-lahat. Unsa man? Sila yung mga taong pinakawawa, guys, kasi kaya nilang ibenta yung sariling dream nila. Sila yung pinakawawang tao in the whole universe. Yung sariling gusto mo, binibinta mo for over material thing. Parang you appear to be blah 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 to everybody. You know what ang mali nila? Kasi mas ginamay nila yung isip ng ibang tao. Yes, yung isipin sila yung mayaman, mas nagmatter sa kanila yung isip ng ibang tao kaysa doon talaga sa sarili nila. Ay, nako, yung mga ugali ganyan. Tapos pag nakikil frustrate sila, nakikialam sila sa may buhay na may buhay. Ay, nako. Nako. Alam mo yung mga tao na ang pinili pira, sila yung pinakawawang tao